blessed din kayo dahil maumpisahan natin ngayon ang ating series na pinamagatang Against the Current. Alright, yan po yung inumpisahan pinakilala natin last Sunday po, no? And now we are going to officially start our sermon series entitled Against the Current. Redefining the culture through kingdom living. So let's redefine every global culture dito sa atin ngayon, no? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Amen? And today, I would like to share with you the first Beatitude. Ito po kasi yung journey natin through the Beatitudes in Matthew 5. Sa mga wala po dito last Sunday, yan po ang aaralin natin sa mga susunod na linggo. 9 na linggo po ito na pag-aaralan natin para talagang mahimay at manguya natin ang salita ng Diyos. At lahat ng nutrition nito, no, lahat ng benefits nito ay natin matanggap. Kasi di ba po, ang salita ng Diyos ay punong-puno. Yan ang sinabi, yan ay ganap. Lahat ng salita ng Diyos ay ganap. Ibig sabihin, wala nang kulang yan. Wala ka nang hahanapin dyan. Wala ka nang idadagdag pa dyan dahil yan ay sapat. At yan ay magagawa niya, no, ang ma-accomplish niya kung ano ang purpose niyan, kung bakit siya binigkas ng Panginoon sa atin. Kaya maganda po na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos nang sa gayon na uunawaan natin talaga ang pahiwatig ng Panginoon at ang itinuturo ng Panginoon at nang sa gayon mapamuhay natin siya ng tama. Kasi doon po, 'di ba, sa Beatitudes, kung binasa po natin yan in Matthew 5 nung nakaraan, 'di ba? Ang salitang blessed, 'di ba po, o pinagpala ay 11 times na inulit doon lang sa talata na yon na binasa natin in Matthew 5 verse 3 to 12. 11 times po binanggit, actually 13 times binanggit ang salitang blessed doon. So ibig sabihin po, meron talagang katuruan ng Panginoon sa buhay na pinagpala at kailangan natin yun unawaan at matutunan para malakaran talaga natin ang pinagpalang buhay. Amen? So tanungin mo yung katabi mo, ready ka na bang makinig today? Ayan. Alam ko nakakaantok po ang ating panahon dahil maulan sa labas, malamig, masarap po talagang parang nakabaluktot at mamaya-maya pumikit-pikit. Kaya once in a while, umunat-unat po kayo kasi pag pabaluktot kayo ng pabaluktot, pikit na lang ang kulang, mahimbing na ang tulog. Kaya magkakatabi tayo ngayon kasi para pag nararamdaman yung bumibigat na yung katabi nyo, medyo siku-sikuhin nyo na lang yung tagiliran. Wag lang pong too much baka ma-report tayo ng physical abuse. But yeah, we're gonna go ahead with our sermon series Against the Current. And for this week, we're gonna start with the first Beatitude in Matthew 5 verse 3. And today I'm gonna talk to you about the topic, have I reached the end of myself? Sa Tagalog po, narating ko na ba ang dulo ng sarili ko? Kasi po kapatid, in Matthew 5 verse 3, sinabi po dito, that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sa Tagalog po, basahin ko wala dyan, pero sinabi sa Tagalog sa Mateo 5, mapalad ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. At yan po ang unang itinuro ng sermon ng Panginoong Jesus doon sa bundok. Kaharap niya po ang mga libu-libong tao na sumusunod sa Kanya. 'Di ba? After nilang makakain ng isda at tinapay at naka-witness ng milagro ng Diyos, 'di ba? Talaga sumunod sila kay Lord Jesus. At si Jesus umupo at ito ang pauna niyang itinuro sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. At ang ating katuruan ngayong umaga, ang pinakamalawak na ideya nito is that God begins His greater work in us when we stop relying on ourselves and start depending on Him completely. Ibig sabihin,
para maranasan mo ang tiyak na pagpapalang buhay, pinagpalang buhay, sabi, ang pinakamatinding gawa ng Diyos ay nag-uumpisa kapag. So, ibig sabihin, merong timing. Kailangan merong may maganap, di ba? When, sabi, kapag tayo daw po ay tumigil umasa sa sarili natin at mag-umpisa tayong umasa sa Kanya. Doon natin makikita ang talagang malaking gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kasi remember, the word blessed is a Greek word makarios, na ang ibig sabihin ng salitang makarios, kapatid, di ba pinag-usapan natin last Sunday, is to become larger. To become long, ibig sabihin lumago, lumawak, lumaki. At hindi ka lang basta lumago sa pinansyal o lumago sa kaalaman, pero pag sinabing blessed, kapatid, ay ito'y lumalago ka sa pabor ng Diyos sa buhay mo. Yan po yun. Kaya sinabi, ang pinakamatinding gawa ng Diyos ay magsisimula lamang kapag. Say the word kapag. Kasi yan po yung kondisyon. Nais kumilos ng Diyos sa buhay natin, pero minsan hindi tayo tumitigil umasa sa sarili natin. Hindi tayo tumitigil na umasa sa sarili natin at mag-umpisang lumapit sa Panginoon at umasa sa Kanya. Sabi, hindi lang basta umasa ng panandalian, pero sinabi completely. Pag sinabing completely, buo. Ganap. Hindi lang po yung parang, naisip ko lang ngayon, I trust the Lord, pero bukas wala na, I trust myself na. I trust the government na, I trust my finances, kasi marami pa naman yung zero sa bank account ko, kaya pa. Diba? Kaya nga po, pinamagatan ko po ang ating topic ngayon is, have I reached the end of myself? Kasi yan po dapat ang tanong na tinatanong natin sa ating mga sarili. Kasi kung gusto po natin talaga malakaran ng pinagpalang buhay, hindi lang po yung pabarya-barya o hindi lamang yung, alam mo yun, yung temporary o kaya yung bitin na blessing, pero yung blessed talaga na in all aspects, even in your spiritual, you are being fruitful. Nagbubunga ang spiritual mong buhay, kapatid. It will only be accomplished when you stop relying on yourself. So the question today is, have I reached the end of myself? Ask yourself, have I reached the end of myself? Naabot ko na ba ang dulo ng sarili ko na kaya ko nang tumigil, umasa sa sarili ko? Kasi po yan po yung ideya ng tinuturo in Matthew 5 verse 3. Sabi, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. As we continue to learn about what Jesus is teaching in this sermon, let's just pray before God and let's ask for the guidance and the help of the Holy Spirit to teach us today sa lahat ng ating dapat na matutunan at malaman. God, we thank you for this wonderful morning. Salamat, Panginoon, na pinagpala mo ang araw na ito. At Lord, marami kang handog na maganda para sa mga taong nananampalataya at mga tinawag mo. Kaya sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, Ikaw ang manguna sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga tenga, Panginoon, na nawa, Lord God, Ikaw ang mangusap sa aming bawat isa na nandirito. At dalangin namin, Panginoon, ang Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming kaibuturan at magmilagro, Panginoon, sa aming mga kalooban. I pray, God, for your will to be done in this place. We thank you that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So God, we pray that you will set our minds, set our hearts, and even our souls free from anything that is in this world. And may we accomplish, Lord God, your purpose for those who love you. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. So when we're talking about against the current, ito po yung kasalungat ng kung ano ang sistema ng mundo. Kaya nga po, against the current, salungat siya, kabaliktaran siya kung ano ang nagaganap sa ngayon. Tignan natin kung ano yung sinasabi ng mundo kasi kailangan natin malaman ano bang tinuturo ng mundo at paano ito iba sa tinuturo ng Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, the world says, believe in yourself.
Maniwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa sarili mo, no? The culture around us, lalo dito po sa atin, simula bata tayo, tinuturuan tayo maging independent. Tama, di ba? Bata pa lang, kaya mo na yan. Kahit ganun pa lang maglakad yung bata, kahit bumabangga-bangga na, hayaan mo siya, kaya niya na yan. Di ba? Kahit may bukol na. Kasi yun talaga yung kultura natin, di ba? And walang masama doon na tinuturuan nating magawa ng tao o ng bata ang dapat niyang gawin ng sa sarili niya, di ba? Sabi dito, the culture around us, it teaches us to trust our instincts, di ba? Kung ano lang yung nararamdaman natin. Madalas, ang sinasabi, follow your heart. Kung ano ang nasa puso mo. Oh, 'di ba? Lahat ng mga pinalaki ng sex bomb. 'Di ba? So, sabi din pa, you can do anything if you just believe yourself. Even 'di ba tinuturo sa atin, you are enough. Sapat ka. Well, wala namang mali doon, kapatid, but there is a danger if we grow too much in it. Yung sobrang confidence natin sa sarili. Because if we are not careful, kapatid, it's one step away to telling us that we don't need anyone else, even not God. Pag sobrang confidence mo at independent mo, lumalaki lalo ngayon sa generation na to, no? Dahil pinalaki sila na maging independent, hirap silang magsabi na may kailangan sila. Hirap silang magsabi na nabibigatan sila, may problema sila, hindi ko na kaya. Kasi ang nasa isip nila, hindi, kaya ko to. Sapat ang kakayanan ko, di ba? I am enough. Minsan talagang may punto na hindi mo na talaga kaya. Di ba? Kasi lahat tayo may hangganan, lahat tayo may limitasyon, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may kakulangan. At kahit anong confidence mo, there are times that you really can't carry it on your own. Pero dahil kung ganyan tayo pinalaki, kaya nga importante din malaman what influence, what are we allowing to shape our minds? Ano yung humuhulma sa ating mga pananaw, sa ating pagkatao, sa ating mga desisyon? Importante pong malaman yan kasi kapag hindi po natin naingatan, if we are too confident in ourselves, nahihirapan tayong to trust and ask help from anyone. Especially, we don't ask God anymore. Kaya marami ngayon, yan po yung survey ngayon ng mga youth pastors everywhere across the globe, na ngayon ito ang generation na walang religion. Why? Because it's not that they don't believe in God, it's because they think they don't need God. Because our technology is giving everything to them. Sa knowledge nila, 'di ba, sa ability nila, sa skills nila, what they can do, what they can produce, dun sila, they're too proud, 'di ba? And there's nothing wrong with that, but that's the thing, that's the danger. It's one step away in not just not believing in God, but not looking for God. Kasi they can do anything. At yan, kapatid, ang tinuturo ng mundo. But clearly, the word speaks today. In Matthew 5:3, sinabi that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Jesus says, blessed are the poor in spirit. Bakit sila magkaiba? Kasi kapatid, ang mundo, tinuturuan kang magtiwala lang sa sarili mo. But Jesus is teaching us to trust in God. For you to be blessed, for you to receive the favor of God, for you to receive what God has for you, the help that you need, the solution to your problems, para matanggap mo ang lahat ng yan. Sabi, para matanggap mo ang kaharian ng langit. Pag sinabing kaharian ng langit, ano bang kaharian ng langit? Pamumuno ng Diyos. Para mapasa iyo yan, kapatid, kailangan maging walang-wala ka. Ibig sabihin, wala kang inaasahang iba, kundi ang Diyos. Poor in spirit. That's the difference with the culture of the world and the kingdom culture. Every testimony, kapatid, starts, hindi naman, di ba pag nakakarinig ka ng testimony, hindi naman nila unang sinasabi, kaya ako blessed kasi nalutas ko yung problema ko sa marriage. Hindi eh. Kaya ako nakakawala sa addiction ko kasi ginalingan ko na mag-say no.
But every powerful testimony starts with, I can't save my marriage. I can't save my family. I can't save myself from addiction. I can't be free from it. Doon sila nakakaranas ng matinding kapangyarihan ng Diyos the moment they say, Lord, I can't. Hindi ko kaya. And sabi nga, until mangyari yun kapatid, hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala ng Diyos. Ang tunay na paghahari ng kaharian ng Diyos sa atin. And men, when God is the King of your life, alam niyo po ba ang hari? Di ba kapag ang hari, kung anong meron siya, na-extend sa lahat ng pinamumunuan niya? Kaya nga kapag mabait ang presidente mo, di ba, bigyan yan ng jacket yan. Di ba? 5,000. Kasi sa kanya, baliwala yan dahil sa kanya lahat yan eh. Di ba? Hindi problema sa kanya yun. Kasi paghari niya lahat eh. Sa kanya ang lahat ng nasasakupan niya. Patirahin mo sila dyan. Bigay mo sa kanya yan, lupa na yan. Gusto ko siya dyan. Di ba? Ganun ang hari, kapatid. And ang sabi, that's what you will receive. That's the blessed life. When yours is the kingdom of God. Yan po yung inaawit natin, di ba? Kanina, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Bakit natin kailangan ng presensya ng Diyos? Kasi kailangan natin ang paghahari niya sa buhay natin. Because when God is in the throne of your life, He can command peace, He can command joy, He can command strength. Bigyan ng lakas yan. Diba? Kaya nga pag it's God who is in charge over you, parang may kakaibang kalakasan ka eh. Na hindi mo alam saan nanggagaling, pero meron ka. Because you ask God, you said to God, Lord, I can't, di ko kaya. Para ko mauubos, Lord, para na ako nanghihina, hindi ko talaga kaya, Lord. And when we come to the Lord with that kind of position, sabi nga, to be poor in the Spirit, doon natin natatanggap, kapatid, ang kaharian ng langit. That is where God, or Jesus, begins. Diba? Yan ang unang itinuro niya. Walang pagtataka, kapatid, kung bakit yan ang first beatitude. Yan ang unang sermon ng Panginoon doon sa bundok. To be poor in the Spirit. Hindi niya sinabing to be poor financially kasi may mga ibang extreme na Kristiyano na kailangan mahirap lang sila, wala silang pera. Kasi mas pinagpala sila pag wala silang pera. Kasi literally, poor. Kaya nga may ibang mga churches and Christians, they're against of wealth. Pagka sobrang pinagpala ka naman financially, parang ang tingin nila hindi ka maka-Diyos. Kasi hindi yan blines dahil hindi sila poor, rich sila. Hindi, kapatid, hindi nag-uusapan dito yung financial poverty. Pero ang sinasabi dito is poverty in spirit. Ibig sabihin, kahirapan sa espiritu, hindi kahirapan sa financial. So you can have no money and you can have all the money and still be godly. Alright? So wag tayo masyado na extreme na kind of mindset kasi pag di naman tayo maingat, minsan sobrang humble natin, ayoko ng pera kasi hindi yan maka-Diyos. Diba? May ganun po ako mga nakilalang mga Kristiyano na parang sila sa allergic sa pera. Akin na lang po, no? Kung ayaw nila, akin na lang. Kasi kailangan ko po pambayad ng bills. Pero hindi po sa financial ito ang tinutukoy ng Panginoon dito, but in our spirit. Spiritually speaking, kapatid, we live exactly this way na in the world kung saan na hindi natin natatanggap yung gamot, 'di ba? Imagine there is a patient sa isang ospital na kaharap niya ang doktor at meron siyang malubhang sakit. At ang sabi ng doktor, may gamot ako, may kalutasan niyang sakit mo. Pero ang sabi ng pasyente, hindi, Dok, okay na ako. Kaya ko na to. Okay na ako, di ba? Hindi ko kailangan ng gamot, okay lang ako. But unless you say, look, kailangan ko, Dok, kasi may sakit ako. Unless you say, may sakit ako, kailangan ko, nangihina ako, hindi mo matatanggap ang
Gamot na yan, kapatid. And the same thing spiritually. God offers forgiveness. God offers freedom. God offers restoration. God offers healing. But it's sometimes yung pride natin, yan po eh. Hindi, okay na ako. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Okay ako. Kapatid, pag nadala natin yan sa spiritual, we will never truly be blessed at all. Naintindihan? So I want us all to walk in that blessed life, kapatid, where we can have the kingdom of heaven, the kingdom of God in our lives. And it starts with our reliance to God and not in ourselves. Sabi, God's kingdom begins where self-reliance ends. Nagsisimula ang paghahari ng Diyos sa isang tao kung saan tumitigil ang pag-asa nila sa sarili nila. Kaya kailangan marating natin yung dulo ng mga sarili natin. Marating natin yung dulo ng pride natin, kapatid. Kasi kapag hindi natin narating yon, we will never have the kingdom of God. The Bible is so clear with that. We do not gain the kingdom of God through religion. We can never gain the kingdom of God through our attendance. We can never gain the kingdom of God through the ministry. Kaya nga po ang preaching ni Jesus, hindi naman siya nagsimula sa serving, hindi siya nagsimula sa giving, hindi siya nagsimula sa healing, nagsimula siya sa be poor in spirit. Kasi po pag tinignan niyo yung Beatitudes, hindi ka makakarating sa dulo nun nang hindi ka nagsimula sa simula. Kasi po yung Beatitudes, progression yan, hindi po yan pinipili. Na, okay, check ko na yung verse 3, verse 5 na lang. Diba? Hindi po, progression siya. Ibig sabihin, step by the step. Kasi hindi ka pwedeng magdalamhati sa kasalanan pag hindi mo narating ang dulo ng sarili mo. Naintindihan? Pag hindi mo nakita na kailangan mo si Lord. Hindi ka magiging mapagpakumbaba kung hindi ka rin naman nagdalamhati sa kasalanan mo. Hindi, ako tama. Wala akong ginawang mali. Diba? Yun po yun eh. Nawawala yung meekness. Kaya po, when we talk about the Beatitudes, it's a journey. That's why we start with ending our self-reliance. Jesus teaches us how to live. He teaches us how to come. And we come with empty hands. Ibig sabihin, yung walang laman ng kamay mo. Tingnan niyo po yung kamay niyo. Wow, lahat may cellphone. Diba? Pero ang sabi, bago tayo tinuruan, ng tamang pamumuhay, tinuruan muna tayo paano lumapit sa Kanya. At sabi, lumapit ka nang walang dala-dala. Nothing. Empty hands. Because as we understand the text in Matthew 5 verse 3, what is the meaning of poor? When we say poor, blessed are the poor in spirit. Yun nga po, hindi siya financial poverty, but the poor word comes from the Greek word pitokos. Pitokos. Yan po. Hindi ka ako Greek yung accent ko eh. So, pitokos. Yan po. Pitokos. Pitaka, pitokos. Di ba? Diyan po nanggaling ang salitang pitaka. Hindi, joke. Huwag kayo maniwala. Pitokos po. Na ang ibig sabihin po ng salitang pitokos ay beggar. Ano po ba ang beggar sa Tagalog? Pulubi. Di ba ang pulubi talagang wala silang dala. Minsan wala pang damit yung nanghihingi sa'yo. Wala silang pagkain, wala silang ligo. Pati ligo, wala sila, kapatid. So yan po yung word na poor. The word poor is mentioned in the Bible 34 times. And every time you read the word poor, yan po yung picture na gustong ipakita ng Panginoon sa atin para maunawaan natin. When we say poor, it describes someone who is utterly destitute. Pag sinabing destitute, walang-wala. Walang resources, someone with absolutely nothing. Not someone who has little. Hindi ka pa mahirap nun, kapatid, kapag meron ka pa. Pero pag sinabing mahirap sa spiritual, walang-wala. This was someone, sabi, ito yung tao na nagdi-describe sa isang tao na nag-survive dahil may naawa sa kanya. Nakakain sila kasi may nag-abot.
Nakainom sila kasi may nagbigay. Yun po yung pagdidescribe ng Panginoon sa salitang poor. In Matthew 5 verse 3, they had no resources, no influence, no ability to change their situation. At yan po yung dapat nating marating sa ating mga sarili. Hanggat makita po natin ang ganitong estado ng ating pagkatao, ng ating espiritu, na walang-wala ako pag wala ang Panginoon, kapatid, hindi natin talaga mararanasan ang pinagpalang buhay. Hindi natin makakamit ang paghari ng Diyos sa atin. Remember, hindi lang yung little pero yung nothing. Lord, I come to you with nothing. I come to you with no achievement. Minsan kasi lumalapit tayo kay Lord, Lord, bless mo ko kasi di ba ginalingan ko naman last Sunday? Hindi kapatid, wala tayong maiyayabang. Kaya nga sabi, lumapit ka ng empty. Walang laman ng kamay mo. Kasi pag humingi ka, paano ka bibigyan ng Diyos kung may hawak ka? May pinanghahawakan ka. Lord, bless mo ko kasi perfect attendance ko. We cannot earn the blessing of God that way. We cannot earn God's favor. Kaya nga siya tinawag na grace. If we're gonna need grace of God in our lives, grace is given, it's not earned. Kaya nga kahit ang ating kaligtasan, kapatid, hindi natin yan Hindi natin yan binili o hindi natin siya parang anong tawag doon? Hindi siya earned. Hindi natin siya pinagtrabahuhan. Kaya siya binigay. Binigay siya dahil sa grasya. Kaya nga you've been saved by grace. Hindi ka karapat-dapat pero may naawa sa'yo. Yan po ang salitang pitokos. And sabi, we need to reach the end of ourselves so we can come to God with nothing. So I hope na intindihan natin yung salitang poor and the spirit. When we say spirit, Jesus is describing yung spiritual condition natin. Hindi lang yung spirito, yung kaluluwa, hindi po. But yung spiritual condition, yung condition ng heart mo. Kasi maybe you can sing here, you can lead worship, pero yung heart mo, wala kay Lord. You can give the best sermon and yet wala yung heart mo kay Lord. So ano ang spiritual condition mo, kapatid? Hanggat makita mo na ikaw ay isang beggar in the spirit, Lord, kahit na ang dami ko nang na-preach na sermon, kinakabahan pa rin ako kasi hindi ko talaga kaya. Pag wala ka, no power. Kapag you stop praying na, yun na yun. Yun na yung condition ng spirit mo. Big sabihin, you don't rely on God anymore. So kailangan natin i-check yung condition ng spiritual natin, kapatid. Kasi diyan po nagsisimula ang paglapit din natin sa Panginoon. Isaiah 64 verse 6. Sabi nga po ni Isaiah, propeta Isaiah, kahit siya ay pinili na ng Diyos, di ba? Siya na ay may calling sa Panginoon. Ang sinabi niya, all of us, including ang kanyang sarili, have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. Ibig sabihin, kahit yung best effort ko, Lord, sabi ni Isaiah, ni propetang Isaiah, sabi niya, kahit yung best effort ko, Lord, yung kabutihang ginawa ko, ay para lamang maduming basahan sa'yo. Ibig sabihin, walang kwenta po yan, Lord. Kasi kapag nag-umpisa na tayong maipagmalaki sa harap ng Diyos, dyan na po nagsisimula na hindi ko na kailangan si Lord. Dyan na tayo nagsisimula na hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagsisik ng guidance niya, ng counsel niya through the word, kasi alam ko na kabisado ko na. Pero kailangan natin matutunan to, kapatid. The same way Prophet Isaiah learned it, that even our righteous acts, our best efforts, is nothing before the Lord. That's the kind of attitude na dapat meron tayo sa harapan ng Diyos.
Ganyan ang attitude natin pag lumalapit tayo sa Panginoon. And why does Jesus begin here? Because sabi ko nga, everything begins and starts somewhere. Poverty of spirit is the doorway into the kingdom of God. Para tayo ay makapasok sa langit, makapasok sa kaharian ng Diyos, yan po ang una nating dadaanan. Pagiging mahirap, diba? Ang magiging walang-wala sa Espiritu. The greatest obstacle, mga kapatid, to God's work is not that we are too weak, but the greatest obstacle is often that we think we are strong enough without Him. Ibig sabihin, ang pinakamalaking hadlang sa gawain ng Diyos ay hindi yung dahil mahina ka. Kung hindi dahil feeling mo, malakas ka na kahit wala ang Diyos. Yan po ang pinakamalaking hadlang sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng isang tao. So, this leads us to our first truth. Stop trusting yourself. Sabi mo sa katabi mo, stop trusting yourself. One of the greatest lies of our culture today is to tell us that we are enough. Yes, you have a value, but you are not enough on your own. Ibig sabihin, hindi ka magiging puno, hindi ka magiging sapat nang sa sarili mo lamang. You still need your parents, sa mga estudyante ngayon, di ba? Kahit anong talino mo, pag wala ang tulong ng magulang mo, di ba, ang hirap makapagtapos mag-aral. Paghihirapan mo siya ng sarili mo, dami mong pagdadaanan. Minsan even sa mga nagtatrabaho ngayon, di ba, kahit sabi mong independent ka na, you're working, sino ditong nagtatrabaho ng hindi kailangan ng tulong? Diba kahit sa work, ano ba yan? Ang dami namin sa department, pero parang walang tumutulong sa akin. Diba? Dahil na nagtatrabaho dito, parang ako lang empleyado. And many times when you go home, diba, parang kailangan ko ng mga kausap. So one way or another, you will find yourself that you are not enough by yourself. Hindi ka enough on your own. The reason why we need to understand this is because it teaches us to place ultimate confidence in ourselves instead of God. If we try to train ourselves that way sa kultura ng mundo, enough ako, hindi mo talaga makikita ang pangangailangan mo sa Diyos. Sabi nga po ni Propeta Jeremiah naman, ito, pakinggan natin ang sinabi niya. This is what the Lord says. Cursed po is ang kabaliktaran ng blessed. Anong curse sa Tagalog? Sinumpa. Sabi, sinumpa ang sino man na nagtitiwala sa tao. Sa sino mang kumukuha ng lakas sa sarili nilang laman or kakayanan, katawan, and whose heart turns away from the Lord. This is what Prophet Jeremiah shared. The more we rely on men, isa lang po ang resulta niyan. It turns you away from the Lord. Kaya wala po dito hindi pwede yung half-half. Na sabi mo nagtatitiwala ka kay Lord, pero minsan hindi ka naman faithful kay Lord. Hindi makita yung faithfulness mo, yung obedience mo kay Lord kasi wala ikaw yung nasunod Ikaw yung gumawa ng paraan. Hindi ako nag-pray, okay lang kasi nagawan ko naman ng paraan. So hindi pwedeng Kristiyano ka, sinasabi mong Kristiyano ka, may tiwala ka kay Lord, pero nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong kakayanan. Kasi kapatid, yun nga ang resulta na kapag sobrang tiwala mo sa sarili mo, nakakalimutan mo ang Panginoon. At hindi blessed, ang resulta niyan. Anong resulta? Sabi ni Jeremiah? Actually, hindi si Jeremiah nagsabi. Dahil propeta siya, messenger lang siya ni Lord. Si Lord ang nagsabi. The same way na sinabi niya, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The same God who preached on the mount is the same God na nag-relay ng message kay Jeremiah at sabi mo sa mga tao, sinusumpa ko sila. Kapag sila ay nagtitiwala lamang sa tao o sa sarili nilang kakayanan.
So naintindihan niyo kapatid, I hope it's clear na nakikita natin ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. This is not just words of men, but this is straight from the word, from the mouth of God. And it's teaching us how to position ourselves, to position our minds. Even yung mga puso natin, iposisyon yan. So stop trusting yourself. Sabi mo sa katabi mo, stop trusting yourself. Hindi naman niya sinabi dito na walang value ang ability mo. Your ability comes from God. Pero ang warning na to is against human strength as the ultimate source of confidence. Hindi against si Lord sa abilities mo, sa talent mo, sa skill mo, sa talino mo. Lahat yan galing sa Kanya. Pero kapag yan na ang naging source ng confidence mo, ng pag-asa mo, yun kapatid, ang against ang Panginoon. Kasi nawawala ka sa Kanya. Nawawala ang paghahari niya sa'yo. So kung gusto nating pagharian ng Panginoon, even with the strength that we have, even with our abilities, you say, God, I can't do it without you. That's being poor in spirit. Another example dito kapatid, of the Bible teaching us not to trust in ourselves, exactly what Proverbs 3:5-6 says. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang tendency po natin bilang mga tao ay umasa lamang o dumepende lamang sa nakikita natin, sa naiintindihan natin, at sa nakokontrol natin. Tama? Hanggat nakokontrol ko pa, okay pa. Pero pag hindi ko na nakokontrol, wala na akong say dyan sa reaction nila, para kang, Lord, bakit nangyari yun? Nagpapanik ka bigla, di ba? Kaya nga sinabi, huwag kang umasa sa nalalaman mo lamang, sa naiintindihan mo lamang, sa nakikita mo lamang. Ang sabi, magtiwala ka ng buo sa Panginoon. At sa lahat ng gagawin mo, isuko mo sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya. And another example in the Bible, sabi nga, ito yung Luke 18, verse 9-14. Ito po yung kwento ng the parable of the Pharisee and the tax collector. Meron po kasing dalawang tao dyan sa kwento na yan, sa parabola na yan. Yung Pariseo, alam niyo po ba yung mga Pariseo sa Biblia? Sila po yung mga scholar. Sila yung mga religious leaders at that time. Sila yung mga pastor, mga pare. Yan, sila ang mga pare. Sila ang nakakaalam ng Biblia at that time. At merong mga tax collector. Ang tax collector po, yan po ay yung mga Roman officials na yung nangungotong, kotong po yung tawag doon, di ba? Yung higit pa sa dapat na singilin. Sila po yun, yung mga tax collectors. At that time, tignan po natin yung naging prayer ng Pharisees, no? Sabi dito, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up on heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. And the next verse sinabi dito, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Anong pinagkaiba nila? Yan po ang pinaka-shocking plot twist. Yan po ang unang plot twist in the Bible. During ng time ng physical presence ni Jesus, na-shock kasi sila eh. Pinaboran ng Diyos ang tax collector kesa sa Pariseo. Kasi what? Di ba religious man to si Jesus? Pero bakit ang pinauwi niya na hinukuman niya na okay, may patawad na sa'yo? Ay yung tax collector, ayan nga yung nangungotong sa amin. Kaya shock na shock talaga yung mga nandun sa bayan nung narinig nila eh. Kasi pag tinignan mo ang prayer ng Pariseo na yan, di ba? I am not like them.
I fast twice. I give tithes. Yan yung sinasabi. Tingnan mo ang sentro. Ang sentro ng panalangin ng Pariseo. It's all about me. Buti na lang, hindi ako ganyan. Kasi ganito ako, nagbibigay ako. Lahat, kapatid, it's all about I and me. But look at the prayer of the tax collector. Sinabi niya, God, have mercy on me. Kasi pwede rin ipagyabang ng tax collector, ano naman, ang dami ko naman pera. Kaya ko naman mabili ang lahat dyan. Kaya ko silang mapasunod sa akin Ako nga yung tax collector Pero ang sinabi niya, makasalanan ako, Lord. Wala akong may pagmamayabang sa'yo kasi makasalanan ako. Maawa ka sa akin. At sino ang pinauwi ng Diyos na justified? Sabi sa verse 14, I tell you that this man, speaking to the tax collector, went home justified before God. So yun yung gusto kong makita natin, kapatid, na you don't just trust your own achievements, you don't just trust your own finances, you don't just trust your own good work. Kasi marami sa atin ngayon ayaw nang magsimba kasi mabait naman sila. Nagbibigay sila sa charity, nagdo-donate sila sa mahihirap, okay na yun. Makakapasok na ako sa langit, but no. Ang sabi ng Panginoon, stop trusting yourself. Come to me. Kaya kapatid, sabi ang pinagpala, yung tax collector because he came to God with nothing but a humble heart that says, Lord, makasalanan ako. So that's what points us to the second truth of what we need to learn today is that admit your spiritual need. It's finally seeing ourselves correctly. Kailangan kasi makita mo ang pangangailangan mo, kapatid. Ano ang hiningi ng tax collector sa panalangin niya? Anong hiningi niya doon? Awa, have mercy on me. Give me mercy, Lord. Unless maamin natin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos at may pangangailangan kang spiritual, kapatid, hindi mapapasa atin ang kaharian ng langit. Admit your spiritual need. Sabi mo sa katabi mo, admit your spiritual need. Isaiah was a prophet at that time, hindi na siya unbeliever. Pero sinabi niya in chapter 6, when he encountered the holiness of God in a fresh way, ito po ang binigkas niya. Sabi niya, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Na-encounter niya ang presence ng Diyos. Na talagang bumagsak siya sa niya, Holy, holy, holy. Para sa mga gumagawa ng kasalanan, holy, holy, holy. Pag dumating si Lord sa kwarto nila, ako, holy, holy, holy. Diba? Iba yung nararamdaman nila Ba yan, nalaman ni Lord yung ginagawa ko. Nahuli ako. Pero when Isaiah encountered the presence of God, sinabi niya, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. How much glorious is that? Tignan niyo, kapatid. I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of His robe filled the temple. Gaano kalawak ang kadakilaan ng Diyos na nabalot niya ang buong lugar. Kapatid, ganun ang presensya ng Panginoon. At sinabi pa niya dito, pagkakita niya sa presensya ng Diyos, pagkakita niya sa Panginoon, ang sinabi niya, Woe to me! Naalala niyo pa ba yung sermon about sa woe? Woe to me! Parang ibig sabihin nito, nako, diba? Lagot ako. Parang nakakahiya sa akin, woe to me. I am ruined. Yan na yun Yun yung sabi niya,
naku, sirang-sira na ako. For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Yan po ang naging response ni Isaiah nung nakita niya ang kabanalan ng Diyos. Sabi niya sa verse 7, with it, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will I go for us? And I said, here am I, send me. Before there was the sending, there was a repentance. Ibig sabihin, kailangan mo munang makita ang pangangailangan mo sa presensya ng Diyos. You know, the closer we come to God's holiness, kapatid, the more we will become aware of our own sinfulness. Yan po ang resulta, yan po ang goal ng paglapit natin din sa Diyos. Sa pagbabasa natin ng salita, sa pagpapanalangin natin, na-expose po. The same way that God was exalted high and above, covering everything, kapatid, ganun ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Wala kang takas sa Panginoon. Wala kang takas sa kabanalan niya, wala kang takas sa presensya niya, wala kang takas sa kadakilaan niya. Kasi sabi nga, di ba, ni Isaiah, His presence covered the whole temple. Yung suot lang niya. It covers the whole place. So ganun kalaki ang Panginoon. At kapag mas lumalapit tayo sa salita, lumalapit tayo sa presensya niya, mas nakikita natin yung kakulangan natin. Mas nakikita natin yung kasalanan. Ay, sabi ng Panginoon dito, mali pa lang sumagot sa magulang. The more you are closer to God, the more mo nasasabi, Lord, sorry kailangan ko ng patawad mo kasi nasagot ko pala yung magulang ko, mali pala yun. Sabi sa Biblia, submit to authority. Ay, na-disrespect ko pala yung leader ko, yung boss ko. Hindi pala yun yung tinuturo mo, Lord. The more we see God's holiness, pag sabing holiness, kalinisan, mas nakikita natin yung dumi natin, kapatid. Imagine niyo na lang sa isang bahay, di ba? Pagka madilim yung kurtina, anong nangyayari po kapag bigla yung binukas yung kurtina at pumasok yung liwanag ng araw? Di ba nakikita nyo may mga abo ba yun? Dust? Alikabok. Di ba na parang lumilipad-lipad na, saan nang galing to? Minsan iniisip natin galing kasi yan sa liwanag, hindi. Pinakita lang ng liwanag ang nandoon na. Ibig sabihin lumilipad-lipad na yung mga alikabok na yan, hindi mo lang nakikita sa dilim kasi maliit. Pero pag binuksan mo yung kurtina at nakita mo yan ng may liwanag at na-cover ng liwanag ang buong lugar, may kita mo yung kahit maliit, ay andyan pala yan. Kaya kapatid, the more we come close to the holiness of God, the more we see our sins. At the more mong nakikita, Lord, kailangan pala kita. Ang yabang ko pala, Lord. Ang yabang ko pala sa lagay na yun, Lord. Wala pala akong may pagmamayabang. But if we do not allow ourselves to encounter God, we will not see our need of God. The holiness of God, mga kapatid, reveals the condition of our hearts. God's holiness exposes what our hearts try to hide. Kaya maraming mga tao na ayaw lumapit sa Panginoon. Kasi doon na-expose yung mga tinatago nila na mga kasalanan, tinatago nila na kakulangan, tinatago nila na mga kamalian. Diba? Kaya ayaw nang magsimba kasi ma-expose kung ano yung yabang sa puso ng isang tao. Kung ano yung marumi sa buhay ng isang tao. But you know, God's holiness is not there to judge you. God's holiness is there to heal you. Hindi para ipahiya ka, kapatid, kung hindi para malinisan ka. At the more mong nakikita yung alikabok na lumilipad-lipad dyan sa hangin, diba? Maano mo, lilinisan ko, ang dumi pala. Hindi yan para laitin, di ba? Ang dumi ng bahay, hindi. We expose what is dirty so that it can be cleansed.
It can be healed, it can be restored. And the same way with God, the more we see the holiness of God, hindi yan para iyabang sa pagmumukha natin, kung hindi para sa kabutihan natin. Kaya come close to God. Admit that you need God. Kasi the more you admit that you need God, the more God can forgive you, the more God can heal you, the more God can set you free from that addiction, the more God can restore you. Lord, hindi talaga yung financial ko. Ang dami ko talagang utang. Ang dami kong bayarin. Ang dami kong tinataguan. When the Lord exposes even in our finances, there's something wrong, it's meant to restore you. Kasi the finances is there to bless you, to bless your physical needs. Pero kapag ninakaw na yan ng kaaway at ng utang, wala yung provision ng Panginoon sa'yo. So do you think God will take away more from you? No. He will restore it because He is a provider to you. Pero kailangan makita mo muna yung need. Lord, kailangan ko maturuan sa financial ko. Kailangan ko ng wisdom. Kailangan ko matutunan paano i-manage itong binigay mo. At makita kung para saan ko ilalaan yung pagpapala mo. When we admit that we need it, God will give you wisdom. God will give you control, self-control through the Spirit. God will give you contentment. Ay, hindi ko na kailangan bumili niyan. Masaya na ako eh. Hindi ko na kailangan tikman yan. Kahit hindi ko siya ma-experience, okay naman ako, masaya naman ako nang wala yan eh. Kasi the Lord satisfies you. But we have to admit that we need God. Admit that you need God spiritually. Spiritual maturity produces greater humility. The more na nagmamature po tayo nasa spiritual, the more na mas matagal na tayong Kristiyano at na nakikilala ang Panginoon, dapat mas humihigit po ang ating pagpapakumbaba. Hindi po kabaliktaran ng mundo na kapag marami ka nang mapapatunayan, okay ka na, na-achieve mo na. Kaya mo na yung sarili mo. Hindi po. Yan ang culture. But in the spiritual, in the kingdom of God, the more you achieve spiritually, the more you say, Lord, I need you more. Nakapag-preach ako today, Lord, kailangan ulit kita next week. I need you more, God. Na-heal ako today, Lord, kailangan pa rin kitang mag-heal ako. We don't stop. We don't stop seeking God for our needs. Si Lord po ay hindi one-time event. But God wants to be part of our everyday life. And yan po ang sinabi ng Romans 3. Sabi dito, there is no one righteous, not even one. Walang sino man ang matuwid. Walang sino man ang nasa katwiran. Walang sino man ang nakakaintindi, nakakaunawa. Walang sino man ang humahanap sa Diyos. Lahat ay tumalikod. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good. Yan po ang sinabi sa Biblia. Walang sino man ang nakakagawa ng mabuti. Not even one. So yan pa lang po in Romans 3, pinapakita ang pangangailangan ng buong sanlibutan. Wala pong exception. Kasama po dyan ang mga pastor, kasama po dyan ang mga Kristiyano, kasama po dyan ang mga worship leaders, kasama dyan ang mga ministers, workers, volunteers of the church, kasama dyan ang mga mabubuti at ang mga presidente, kasama lahat dyan. Kaya nga universally, ibig sabihin walang exception, not even one. Sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamayabang. Kaya nga 'di ba, sabi for all have sinned and fall short of the glory of God. It's the same verse. It's the same chapter. Walang sino man ang makakaabot sa kadakilaan ng Diyos. Kaya kailangan natin ng Diyos lagi. Para maging mabuti ako, Lord, kailangan kita. Para maging malakas ako, kailangan kita, Lord. Para magbago ako, kailangan kita. Para maging pasensyoso ko, kailangan kita. Para makapagpatawad ako, kailangan kita. Kasi walang sino man sa atin ang tuwid, kapatid. Not even one. That's why we need God. We need God.
Sabi mo sa katabi mo, you need God. In the same way, David modeled it in his example. Nung siya ay nagkaroon ng pagkakasala, tandaan niyo po yun, na meron siyang pinapatay na isang kakilala rin niya dahil nagustuhan niya yung asawa, si Bathsheba. After ng kasalanan na yun niya with Bathsheba, ito po ang sinabi ni David sa Psalms 51, 1-2 at verse 10. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. At ito po ang prayer ng puso niya, create in me a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit within me. Kapatid, sabi, that is the prayer of someone who is poor in spirit. Yan ang isang panalangin ng tao na nakita niya na wala akong maaasahan kung hindi ang Diyos. Ang Diyos lang ang makakapagpatawad sa akin. Ang Diyos lang makakapagpabago sa akin. Ang Diyos lang. Kaya siya lumalapit, di ba? Wash away everything that is dirty in me. Dirty in my mind, dirty in my heart, dirty in my body. Lahat, Panginoon, create in me a pure. Pag sabing pure, dalisay. Pure is another way to describe God's holiness. Purity. Kaya holy ang Panginoon dahil pure siya eh. Banal siya. Maldalisay siya. Malinis siya. Kaya kapatid, only God can cleanse us from anything, even yung mga intention natin, even yung mga hindi natin intention na isipin, pero talagang kinokorap yung isip mo sa takot, pinanghihinaan ka ng loob dahil sa mga nararamdaman mo, even that, God can remove anything from you and give you a refreshed soul, a renewed spirit in Him. When we start trusting ourselves and honestly admit our spiritual need, then we can finally discover the beautiful truth that Jesus is leading us to Him. Sabi nga dito kapatid, healthy Christians don't become people who sin less because they are stronger than the others. They become people who run to Jesus faster because they know they cannot live without Him. Sabi, ang mga malulusog na Kristiyano, hindi ito yung mga nagiging perpekto na hindi na nagkakamali, hindi na nagkakasala dahil sobrang lakas na nila. Mas mataas sila kaysa sa ibang tao. Ang sinasabi dito, ang mga malulusog na Kristiyano o ang mga mature na Kristiyano ay yung mga tao na mabilis lumapit sa Panginoon pag nakita agad nila na, Lord, I cannot live without you. Merong marumi sa akin, Lord, I don't want it. Kaya the more na nakikita natin yung kadumihan natin, yung dapat na malinis sa atin, dapat mas mabilis tayong lumapit sa Panginoon. Hindi mabilis magtago. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtatago kay Lord. Huwag kang tumakbo palayo kay Lord. Because if God doesn't want us to depend on ourselves, then God is teaching us to depend on Him completely. That's the third truth. Depend completely on Jesus. If the world has one message and it says you can do it, Jesus has one message and it's this. You cannot do it, but I can. Mas maganda yun. I can't, but you can. Yan din ang prayer ko kaninang umaga. I don't feel like preaching today, Lord. I can't, but you can. Let your words speak to them, not my words. Kasi I can't. Di ko kaya mag-preach. But you can. Hindi ko man sila matouch ng word ko, Lord, but your word can. That's the confidence. Not because I can. I can't. Ako po, umaamin, I can't. But because God can. That's what Jesus is teaching us. It's okay to say, I need you, Lord. Than to say, di ba we try to hide it? Okay ako. Magdadrums ako. Pero ikaw pa yung unang umiyak sa song nyo, no? Kasi naranasan ko din po yan, mag-worship lead. Okay ako, di ko inaamin, di ako nagpapapray. Okay ako. Pag tayo mo, ikaw yung unang natouch sa worship song nyo kasi kailangan ka i-minister ni Lord. Di ba? Minsan tinatago natin.
Pagka tinanong, kaya nga, di sa culture natin, pag tinanong ka, kamusta ka? Okay. Pero pagdating mo sa hindi ko na alam gagawin ko. Diba? But when we admit, yun nga if we stop trusting ourselves and we admit that we have a need, then someone can also encourage you, trust the Lord. You can't, but the Lord can. Hindi ko man mabigay sa'yo yung 10 million, but the Lord can. Diba? Kasi God will definitely lead you towards Him. And if you're not reading the Word of God, God will use someone to remind you that there is God. God is here. Kaya ngayong kanta natin, napakaganda ng line-up ng kanta ng praise and worship kanina. Because that's a reminder of God. God is fighting for us. Huwag mong kalimutan, hindi ka mag-isa. God is fighting for us and He does it better than you because He has won every battle. If God can do it better than you, why not trust God? But ayaw mong lumapit kay Lord at dumepende sa Kanya ng buo. Kung mas magaling siya sa atin at napanalo niya lahat. Lahat ng laban. Sabi, it is done, it is finished. Napakaganda. Yun yung promise na sa atin. Hindi na prinamis sa atin yung fighting. Ang prinamis sa atin is the victory. Because He is fighting for us. That's why we need God in everything that we have. In everything that we are. John 15 verse 5. Tinuruan tayo dito to not strive. Pag sinabing strive, huwag kang masyadong huwag mong pahirapan ng sarili mo. But you can abide. Pag sinabing abide, mag-connecta ka lang. Hindi po inaasahan ng Diyos na ang sanga po ang magbibigay ng buhay sa bunga. Ang sanga ang umaasa sa puno. Kaya ang kailangan lang ng sanga, kumonekta, abide. Kasi sabi, you will bear much fruit if you are in me. Apart from me, you can do nothing. You can do nothing, kapatid. Yan ang paalala sa atin. When we stay connected to Jesus through His Word, sige, ikaw na kapatid. When we stay connected to Jesus through His Word, through prayer, through obedience, through dependence, He produces the fruit that we cannot produce ourselves. So mabago ugali mo, stay connected to God. Gusto mong mabago yung isip mo, stay connected to the Word. Gusto mong mabago yung kalooban mo, kasi yung kalooban mo, laging tinutulak ka gumawa ng mali eh. Diba? Yan din ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung ginagawa ko. At kung ano yung dapat kong gawin, yun yung ayaw kong gawin. Ayaw ko nga magsimba today kasi ang sarap matulog, maulan. Minsan yun ang nananalo on a Sunday morning. Sarap kasi matulog, magpahinga. Pero sabi, diba, when you stay connected, you can produce something in you na hindi mo magagawa on your own. Buti na lang pala, nagsimba ako today. Nahimasmasan ako. Ngayon, mas clear na ako magdesisyon. Alam ko na kung paano mag-pray. Anong ipagpipray. There are the things that we need in our lives, only God can provide that for you. Kasi if you're just gonna provide it for yourself, trust me kapatid, bitin yan. And minsan, ikapapahamak mo pa. Nag-effort ka, pero ikapinahamak mo pa pala, no? Sana pala, hindi na ako nag-invest dun. Savings ko yun eh. Diba? But ang sabi, just stay connected to God and you will produce, you will bear much fruit. Sinong gusto po ng maraming bunga? Yan na po yung Makarios. You become larger. You become long. You become big. Because of the favor of God in your life. Stay connected. Sabi mo sa katabi mo, stay connected to Jesus. Apostle Paul learned this lesson as well. Sabi niya sa 2 Corinthians 12, verse 7 to 10. Ito po yung time na meron siyang thorn in the flesh. Pag sinabi pong thorn in the flesh, ito po talaga physical niyang nararamdaman.
Sino dito yung talagang sa isip mo, nararamdaman mo, yung kalooban mo, laging kinakabahan. Yung parang, hindi na natapos tong kalbaryo ng dibdib ko. Lagi na nagpapalpitate. Parang merong tinig sa laman mo na nararamdaman mo siya sa katawan mo mismo. Ganon po si Apostol Pablo. Sabi niya, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Pahirapan ka. Yan na po yung mga sakit na nararamdaman mo. Kasi po may masakit ang likod ngayon, ang balakang, ang ulo, 10 linggo na siya nandyan sa likod mo, hindi pa rin nawawala. Para pahirapan ka. Sabi, ang sakit po hindi galing kay Lord, Kasi lagi po nating naririnig yan na panalangin, hindi naman ako bibigyan ni Lord ng sakit na ganito kung hindi ako gagaling. Hindi, kapatid. Whatever we feel na nagpapahirap sa katawan natin, sabi, it came from Satan. Messenger siya ni Satan. Mensahero siya ni Satanas. At ang goal niya ay para pahirapan ka. Kaya wag niyo pong ipagpipray na, or ipagyayabang din, kahit si Lord yan, hindi naman ako bibigyan ni Lord ng malaking problema, no? Kung hindi naman ako, kung hindi ako malakas, kapatid, kailangan ma-reach mo yung end ng self mo nun. Hindi yun poverty in spirit. Naintindihan? Kasi ito yung prayer ni Apostle Paul eh. But he said to me, sabi niya, I pleaded with the Lord, take it away from me. Yan ang prayer niya. Lord, alisin mo na itong nararamdaman kong sakit. 3 beses siyang nagpipray. Pero ang sabi niya, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. When the world says, hide your weakness, Jesus say, my power is displayed through your weakness. Diyan nakikita ang kalakasan, kapangyarihan ng Diyos, kapatid, sa mga pinagdadaanan mong sakit, pagsubok, paghihirap. Hindi si Lord ang nagbigay niyan, pero minsan, madalas, kapatid, pinahihintulutan niyang manatili yan sa'yo. Hindi para pahirapan ka, kung hindi para maging malakas ka dyan. Hindi sa sarili mo, dahil sa grace. Makarios, ang pagpapala ng Diyos. Grace is the pagpapala ng Diyos. Pabor ng Diyos. Kapatid, yan ang kailangan natin maintindihan. To completely rely on the Lord kahit may pinagdadaanan ako. Ako ay magyayabang dahil sa kalakasan ng Diyos. Kahit nawalan ako ng trabaho, hindi ako malulumbay dahil sa kayamanan ng Diyos. Kahit nakareceive ako ng bad news sa doktor at meron daw akong malubhang sakit, hindi ako mawawalan ng pag-asa dahil sa Diyos kong nagpapagaling. Kapatid, ganun ang poverty in spirit. When you find yourself even in difficulties, in hardships, in persecutions, in insult, kahit nilalait ka na, still, nagagalak ka at nagyayabang ka dahil sa Panginoon mo. Yan ang gustong marating natin ng Diyos. Kung tumigil ka na at narating mo ang dulo ng sarili mo, gusto niya dyan ka magsimula. Sa Kanya. So we need to learn to depend on God completely. And it's the same Apostle Paul who said in Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito, natutunan niya na isuko ang kanyang sarili, ang buong pagkatao niya, at hindi na siya ang masunod sa sarili niyang buhay. Kasi buhay na ng Diyos yan. So kung anong nais ng Diyos, yan ang mangyayari sa buhay na yan. Kung anong kalooban ng Diyos, yan ang mangyayari sa buhay na yan.
Kung ano ang layunin ng Diyos, yan ang gagawin ng buhay na yan. Ganun na po na niya ibinigay, isinuko ang kanyang sarili. Mga kapatid, Christianity is not self-improvement, it's Christ life transforming ours. Hindi lang po tayo nag-i-improve ng ugali dito o ng habit o ng actions, but yung completely mabago. Ibig sabihin, talagang si Lord ang in charge, si Lord ang may control, si Lord ang hari ng buhay mo. At kapag hindi sinabi ng hari na okay, hindi okay. At kapag sinabi ng hari na go, go. Kapatid, yan na po ang buhay na dapat meron tayo ngayon. Kaya kailangan natin lagyan ng desisyon saan magtatapos ang sarili natin. Because until we reach the end of ourselves, we will never receive the kingdom of heaven. That's our teaching for today. Philippians 2 verse 12 to 13. Therefore, my dear friends, this is the encouragement of Apostle Paul. As you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue. Say the word continue. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. In Tagalog, mga kapatid, magpatuloy ka sa kaligtasang natanggap mo. Dahil sabi, ang Diyos mismo ang kumikilos sa buhay mo para magkaroon ka ng tamang kalooban, tamang pagnanais, at ng tamang pagkilos ng naaayon sa kanyang mabuting layunin. So para malakaran natin lahat ang bagandang layunin ng Diyos, kapatid, completely trust in Jesus. That's what He called us. And as we end it today, the kingdom belongs to those who recognize they need the King. Until we are humble enough and say, Lord, I need you, you will never receive the kingdom of God. James 4 verse 6, ang sabi po dito, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. He gives grace, binibigyan niya ng pagpapala ang mga mapagpakumbaba, at tinatalikuran niya ang lahat ng mayayabang. Yan po ang sinabi niya sa Biblia. So how do we become poor in spirit every day? Just 6 things, practical things that we can do. How we become poor in spirit, 1, begin every day with surrender. Not when you're serving, not when you are just in need, but every day in your life. Whether you are full or hungry, surrender to God. Whether you know it or not, surrender to God. Whether you are already physically blessed or not, surrender to God every day. Invite God into every decision. Kaya nga sabi, submit to Him in all your ways, and He will make your path straight. Confess sin quickly. The more we confess that we have done something wrong or merong marumi sa ating kapatid, that's being poor in spirit, because you see, you need God's forgiveness. Welcome correction. Pag sinabing welcome correction, kapatid, that's humility. Lord, teach me. I don't know everything. Hindi lahat ng gawin ko tama. So turuan mo ko, Panginoon. Serve without needing recognition. One of the clearest signs that we are growing in humility is when you can serve faithfully even if no one notices. Kahit walang nakakakita ng sakripisyo mo, walang nakakakita ng paggawa mo, ng effort mo, serve. Kahit walang pumalakpak sa'yo, serve. Walang tumawa sa joke mo, serve. Serve without needing recognition. Jesus sees it, and His approval is more than enough. And the last thing, celebrate others instead of comparing yourself. When you celebrate God's work in others, you remain grateful for His work in you. So, mga kapatid, those are just practical ways how we become poor in the spirit every day, so we can receive the rule and reign of God in every area of our life. The same way that Jesus humbled Himself enough to give Himself as a sacrifice, as an offering for the salvation of mankind, kapatid, ganun din po tayo.
Umakto ang ating Panginoong Hesus na nasa Kanya ng lahat at nasa Kanya lahat ng kayamanan. Instead, He became poor so that we can become rich. Yan ang sinabi po sa 2 Corinthians 8:9. Though He was rich, yet for your sake He became poor so that you through His poverty might become rich. So ganun din tayo kapatid. We need to become poor so that we can be rich spiritually. Amen? Amen. So I don't know who needs the message today, but I pray and I hope with all of my heart that the word of the Lord has spoken to you personally, wherever you are. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." May the word of God lead you to His kingdom. May the Lord lead you in dependence to Him. May the Lord lead you in the end of your self-reliance. Kasi kapatid, the kingdom of God is way better than the kingdom of the world.